Good evening, family. Babasahin po natin mula sa aklat ni Lucas 6:37 hanggang 42. Ang pamagat po ng aklat, ang paghatol sa kapwa. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Din, hustong, takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay matutulad sa kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti, sa gayon maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. So maraming salamat po. So ito kadalasang nangyayari sa buhay ng mga tao to. Kumbaga, bagamat sinabi dito na may troso sa iyong mata, pero hindi naman sinabi na hindi matatanggal yun. Ayun na, sinabi dito, ng pagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. So, ito parang sa maiksing paliwanag, walang sinabi dito na taong makasalanan na hindi pinatawad. Baga, ibig sabihin ng puwing, kasalanan yun. Baga, halimbawa, di ba sinabi na huwag kang humatol sa kapwa mo na nagkasala. Hindi ka naman nagkasala ng ginagawa niya, pero sinabi ng Biblia na nagkasala ka din naman. Kasi sa paningin ng Diyos, ang kasalanan pantay-pantay. Halimbawa, pag nanakaw, pagmumura, pangangalo niya. Diba? Halimbawa, hinahatulan mo yung kapwa mo na nagkasalang magnakaw, nagmura ka naman. So, bago mo alisin yung puwing ng kapwa mo o kasalanan ng kapwa mo, bago mo sila punahin mo muna yung sarili mo. Kumbaga, isipin mo na, ako ba'y nagkasala o hindi? Kasi sa paningin ng Diyos, ang lahat ng kasalanan, pantay-pantay lang yan. Pagpatay, pangangalo niya, pagmumura, pagsisinungaling. So, maraming aral dito sa na to. So, bakit natin ginagawa to? Para sa ating pangsariling espiritual. Ang pagbabasa ng Biblia ay pagkain ng ating espiritu. Hindi ko to ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa ko to para sa aking sariling espiritu. Kasi sinasabi ng iba, kaya lang ka nagbabasa ng Biblia kasi para maging mukhang mabuti ka. Siguro sa mga tao na mababaw sa
spiritual. Wala sila, o kaya ang espiritu nila ay hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ganun ang pangangatwiran nila, mababaw. Pero kaya natin ginagawa to hindi para sa ibang tao, kundi para sa ating sarili. So maraming salamat po. Patawarin nawa tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ingatan niyo po ang mag-iingat sa amin at pagpalain ang lahat na magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus.